Bago tayo magsimula, manalangin po muna tayo. Mahabagin naming Diyos, nagpapasalamat po kami sa pagliligtas niyo po sa amin na dapat kami po ay mahuhulog sa walang hanggang kapahamakan sa apoy dahil sa aming mga kasalanang nagawa laban po sa iyo. Nagpapasalamat po kami sa Diyos na mahabagin at pag-ibig sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus ay naligtas kami sa kanyang kamatayan doon sa cross at pagdanak ng kanyang dugo at napatawad ang aming mga kasalanan. At ngayon, tinitipon niyo po kami bilang inyong mga tinubos at anak. Sa araw na ito, kahit mahina po kami, buksan niyo po ang aming mga puso at isipan upang ang salita po ninyo ay malaya na magturo sa amin, magbigay ng kaunawaan sa amin, magbigay ng espiritual na pagpapala sa amin at paglapit ng relasyon sa iyo. Tulungan niyo po yung bawat isa sa amin na makaunawa ng inyong dakilang biyaya. Maraming salamat po sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito po. So kung may Bible po kayo, ay buksan po ninyo sa Hebreo chapter 9 verse 28. Sorry, wala po akong naihanda sa screen. Pero anyway, makikinig na lang po. Sa Hebreo chapter 9 verse 28. Okay. Babasahin po natin ang dahan-dahan at sabay-sabay. Hebreo chapter 9 verse 28. Okay. So, nandiyan na po kayo. So, basahin po natin Hebreo chapter 9 verse 28, 3 to 1. Gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon, hindi upang harapin ang kasalanan, kundi upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa Kanya. Ito po ang salita ng Diyos. So, pag-aralan po natin yung talatang ito. Meron pong tatlong bagay na binanggit dito na mahalaga. So, meron pong tatlong bagay na binanggit dito. Sabi po, gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan. Tama po? Inihandog na minsan. Ano daw yung purpose kung bakit inihandog si Kristo? Para daw dalhin ang mga kasalanan ng marami. Dalhin ang kasalanan ng marami. Kung ganon, kasama ba yung kasalanan natin dito? Yes. Kung bakit nahayag si Jesus, binabanggit dito sa talata ay upang dalhin ang kasalanan ng marami. Pero yung pinaka-topic po natin ngayon ay nandito po sa baba. Bakit ba siya babalik? Sabi rito, upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa Kanya. Meron ba mga tao naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon? Yes. Sabi po rito, sino ba yung mga taong sabik na naghihintay sa Panginoon? Kaya ang topic natin ngayon ay ang pag-asa ng mga sabik na naghihintay kay Jesus. Okay? Alam niyo po, ang ating Panginoon ay may tatlong posisyon sa Bible. Okay? Una, yung pagiging priest. Sa lumang tipan, ang mga priest o mga pari ay pumapasok sa tabernacle para isagawa yung pagtubos, yung pag-aalay para sa kasalanan ng mga Israelita o yung tinatawag na sin offering. Pero, yung mga bagay na dinadala nila doon, ang requirements ng Diyos, kailangan blameless o malinis. Tama po? Walang kapintasan. Yung tupa, yung hayop. Yun po ay sumasalarawan, anino, sa pagkatao ng ating Panginoong Hesus. Kaya, habang hindi dumarating ang Panginoon taon-taon, nagkakaroon ng tinatawag na sin offering sa pamamagitan ng lamb, ng mga hayop. Okay? Pangalawa, ang pangalawang posisyon ng Panginoon ay ang pagiging prophet. Okay? Of course, Jesus Christ is a prophet, di ba? Nangaral siya, nagbigay siya ng mga propesiya tungkol sa mangyayari sa mga huling panahon. Okay? At ang pangatlo ay ang pagiging king. He is the
King of King and Lord of Lord. Okay? Kaya yung tatlong bahaging ito ay katangian o posisyon ng ating Panginoon. Okay? At doon din sa Lumang Tipan, mayroong tatlong bagay din na pagkakabahabahagi. Yung unang itinayo na dambana ni Noe pagkatapos ng baha ay dito sila nagkaroon ng pag-aalay. Tama po? Inialay ni Noe yung hayop upang magbigay ng sacrifice or offering sa Diyos. Tinatawag yon na dambana. Okay? Yung pangalawang bahagi, yung sinasabi po doon sa Exodus chapter 25 verse 8 and 9, yung tinatawag na tabernacle. Sabi po ng Diyos kay Moises, igawa nila ako ng isang sanktuaryo upang ako ay makapanirahan sa gitna nila ayon sa lahat ng aking ipinakita sa anyong huwaran ng tabernakulo, sa anyong huwaran ng lahat ng kasangkapan. Gayon ninyo gagawin. Si Moises, inutusan ng Diyos gumawa ng tabernacle. So yung una, dambana, doon sila nagdadala ng offering. Pagkatapos, itinayo naman ni Moises yung tabernacle at doon din dinadala yung tinatawag na sin offering. Every time na magkakasala ang mga Israelita, nagdadala sila ng sin offering. Tama po? At doon sa tabernacle, ginagawa yung pagpatay sa hayop, biniwisik yung blood. At pagkatapos noon, tinatanggap ng Diyos. Yung pangatlo ay yung tinatawag na templo. Alam natin na ang nagtayo ng templo ay si Haring Solomon. Okay? Itinayo ni Haring Solomon yung templo para saan? Para sa pagbisita at para sa pagitan ng tao at ng Diyos. Di po? Kaya po, doon po sa Lumang Tipan, may tatlong bahagi. Pero ngayon, sinasabi ng Biblia, doon po sa 1 Corinthians chapter 3, sabi po dito, okay? 1 Corinthians chapter 3, doon po sa 1 Corinthians chapter 3, binabanggit dito kung sino po yung templo. Okay po? Verse 16, okay? Sabi po dito, hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Okay po? So sa Lumang Tipan, yung templo yung itinayo ni Haring Solomon. Pero sinira po iyon ng Babylonian. Okay? At yung templong na-restore ni King Herod sa pagdating ng Panginoon, sinira din naman yun ng mga Roman soldier, Romano, noong AD 70. Kaya yung templo na dati doon nagdadwell ang Diyos, ngayon ay ang templong tinatawag, sabi, kayo ay templo ng Diyos. Kaya itong mga taong ito, sila yung mga tao na sinabi dito sa Hebreo chapter 9, verse 28. Okay. Sabi po dito, gayon din naman, si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon hindi upang harapin ang kasalanan kundi upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa Kanya. Tama po? Kaya po, sinabi mo dito, si Jesus Christ ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon. Tama po? Magpapakita sa ikalawang pagkakataon. Okay? Tapos na yung una. Yung una, nung nagpakita ang ating Panginoon, ay mayroon po siyang ginawa. Mayroon tatlong bagay dito na mababasa natin sa Hebrews chapter 9, verse 24 and 28. Okay? Sabi po rito, una, doon po sa verse 26, okay? Sa verse 26, yung una, sabi po dito, subalit ngayon, minsanan siyang nahayag sa katapusan ng panahon para sa pag-alis ng mga kasalanan sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang sarili. Okay?
Ito po, tapos na ba to? Hindi pa. Tapos na ba ito? Hindi pa. Tapos na. 2,000 years ago, nang namatay si Jesus Christ, sabi po, dumating siya para alisin ang mga kasalanan sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang sarili. Kaya sa lumang tipan ang mga ginagamit po na offering, sin offering ay lamb, tama po, o hayop na malinis. Yun po ay sumasalamin sa gagawin ng Panginoong Hesus sa kanyang pagdating. Okay? Kaya sinabi po rito, nang dumating ang ating Panginoon, sabi po rito, He has appeared to put away sin by dying on the cross. By dying on the cross. Tapos na po yun, tama po? Kaya doon sa verse 26, sinabi po, and then the second time, sa verse 24, okay? Sa verse 24 ng Hebrews, chapter 9, verse 24, ayan. Ito na lang. So, sa verse 24, ang sabi po, sabi po dito sa verse 24, yung pangalawa po ay, ang sabi, for Christ has not entered the holy place, made with hands, which are copies of the true, but into heaven itself now. Ang sabi po dito, now to appear in the presence of God for us. Tama po? Yung second time na pagpapakita ng Panginoon ay humarap siya sa Diyos para sa atin. Bilang ano po? Bilang tagapamagitan. Mediator. Okay. So, ang sabi po rito ay now to appear in the presence of God for us. Tagapamagitan. Tama po? Bakit ba ang tao hindi makapasok sa langit? Because of sin. Tama po? Kaya sabi po doon, dumating siya rito para yung kasalanan yan ay alisin. Tama po? Yung pangatlo po, sa verse 28. Okay? Ang sabi po dito, and as it is appointed for men to die once, but after this the judgment. So Christ was offered once to bear the sins of many. To those who eagerly, ang sabi po dito, eagerly wait for Him, He will appear second time. Yung pangalawang pagpunta ng Panginoon para isama yung mga ligtas na naghihintay. Okay? So kaya yan tatalakayan natin dito po sa tatlong bahaging ito. Okay? Una, ano ba yung layunin? What is the purpose of Christ and why He came to this world? Ano ba yung layunin ni Jesus Christ? Kung bakit siya dumating dito sa mundong ito? Actually, sabi po sa Bible, yung layunin kung bakit dumating dito si Jesus Christ, doon po sa 1 Corinthians, chapter 1, verse 15, ang sabi po, o 1 Timothy, ang sabi po dito, 1 Timothy chapter 1 verse 15, tapat ang salita, nararapat tanggapin ng lubos na si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan, na ako ang pangunahin sa mga ito. Tama po? Sabi po, si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan. Tapos na po ba ito? Yes. Kaya sabi po ng Biblia, nang siya ay namatay sa cross, yung purpose ay para alisin yung kasalanan. Tama po? Alisin, i-deal yung kasalanan. Bakit po kailangang i-deal yung kasalanan? Dahil yung kasalanan ang naging hadlang kung bakit ang tao ay hindi makapasok sa langit. Kung meron po sigurong magandang balita, ay hindi po yung nagtagumpay tayo sa business, na-promote tayo sa trabaho,
nagkapera tayo ng marami, or maganda yung kalusugan natin. Dahil lahat ng bagay na yon ay temporary. Tama po? Pansamantala. Kahit meron tayong maayos na kalusugan ngayon, kahit meron tayong magandang bahay ngayon, kahit meron tayong pera ngayon, someday, sabi ng Bible, ang lahat ng ito ay ating iiwan. Kaya si Jesus Christ, nang dumating siya rito, hindi po para sa temporary purpose. Tama po? Para sa eternal purpose o permanent. Okay? Kaya sabi po rito, yung kanyang unang ginawa, He has appeared to put away sin by dying on the cross. In Hebrews chapter 9, verse 26. Balikan po natin yung talata. Sabi doon, in Hebrews chapter 9, verse 26, ang sabi po, sapagkat kung gayon, kailangan paulit-ulit na naghirap mula pa ng lalangyan sa sanlibutan. Subalit ngayon, minsan siyang nahayag sa katapusan ng panahon para sa pag-aalis ng mga kasalanan. Okay? Sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang sarili. Tama po. In-offer ni Jesus Christ yung kanyang sarili sa atin. Tama po? Ibinigay niya yung buhay niya para sa atin. Ganun ho ba yung pagkaintindi ninyo sa ginawa ni Jesus? Yes. Sabi dito, He offered Himself. And He died for our sin. Because of our sin. Ito yung ginawa ng Panginoon para sa atin. Di ba? Kaya sabi po, He appeared, di ba? To offer the atonement of sin when He died on the cross. Namatay siya para sa atin. Kaya doon po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 3, ang sabi po, 1 Corinthians chapter 15 verse 3, sabi po dito, nababasa niyo po? Pwede pong pakibasa. 3, 2, 1. Sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang aking itinanggap, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Si Kristo, sabi po, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. Tama po? Pwede ba kayong mamatay sa taong makasalanan? Pwede ba tayong namatay sa mga taong galit sa atin? Hindi natin kayang gawin yon. Tama po? Pwede tayong mamatay, minsan, maaaring mangyari sa mga taong mabuti sa atin, sa mga taong naging maganda ang pagtrato sa atin, o ang mga taong pinagkautangan natin ng loob. Pero hindi tayo pwede mamatay sa mga taong hindi naniniwala at galit tayo sa kanila. Tama po? Pero ang Panginoon ang sabi, si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. Bakit kailangang mamatay si Kristo? Dahil sabi ng Biblia, ang batas ng Diyos, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nang siya ay namatay sa cross, ginawa niya yung bagay na yon para tayo ay hindi mahulog sa walang hanggang kapahamakan. Yun ang dahilan. Kaya kung meron tayong puso, katulad ng mga nakaunawa ng Ebanghelyo, kung meron tayong ginagawa para sa Diyos, ito yung pagpapasalamat ng tao sa Diyos. Kung naunawaan natin kung gaano kadakila yung biyaya ng Diyos. Tama po? Sa Ephesians, sabi po doon, Ephesians chapter 1 verse 7, sabi po dito, hindi lang siya namatay at binayaran yung kasalanan natin. Ang sabi po sa Ephesians chapter 1 verse 7, sa Kanya, mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan. Sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Tama po? Sa Kanya, kay Jesus. Alam niyo po, sa pamamagitan ng Kanyang dugo, ang sabi doon, yung ating mga kasalanan daw ay ano po? Tama po?
Hindi ko alam yun ngayon ko lang nalaman, ngayon lang natin pinakinggan yung Biblia. Kaya yung inaalala ng mga tao, yung kasalanan nilang ginawa, kung bakit sila hindi makapasok sa langit, di ba? Pero don't worry, sabi ni Jesus, nang namatay siya doon sa cross, yung kasalanan mo ay natubos at nabayaran. Di ba? Kaya ano ba yung requirements ng Diyos para ang tao makapasok sa langit? Actually, doon po sa Hebreo, okay? Sa Hebreo chapter 9, verse 22, sabi po, okay, Hebreo chapter 9, verse 22. Sabi po dito, and according to the law, almost all things are purified with blood. Without shedding of blood, there is no remission or there is no forgiveness of sin. Okay. Ang ibig sabihin, kung wala ito, walang forgiveness of sin. Tama po? Yung salitang without. O, sabi, kung wala. Kung walang pagdanak ng dugo. Kung wala ito, wala pong makakapasok sa langit. At yung kasalanan natin hindi mapapatawad. Kaya si Jesus Christ, sabi po, nang namatay siya doon sa cross, sabi doon, yung kanyang dugo ay naging bayad at pantubos para sa atin. Kaya sabi ito, without shedding of blood, there is no remission, o yung salitang remission sa ibang salin ay forgiveness of sin. Kaya nung namatay si Jesus Christ sa cross 2,000 years ago, ginawa niya po ito para sa atin. Tama po? Kaya bakit tayo makakapasok sa langit? Hindi dahil sa ating iniisip, hindi dahil sa ating ginawa. Because of faith. Tama po? Kanino po yung pananampalatayang ito? Sabi diyan, sa blood ni Jesus Christ. Tama po? Sa kanyang buhay, sa kanyang kamatayan. Kaya yung kanyang ginawa, yung kanyang pagdanak ng dugo, yung kamatayan niya sa cross, yung pagpapatawad, pagtubos at pagbabayad ng kasalanan ay natubos, nangyari. Tama po? Kaya, kung walang pagdanak ng dugo, okay? Kaya yung una niyang ginawa, nang dumating ang Panginoon dito, ang sabi po, minsanan siyang nahayag sa katapusan ng panahon para sa pag-aalis ng mga kasalanan. Bakit po? Pag-aalis, dahil yung kasalanan ang dahilan kung bakit ang tao hindi makapasok sa kaharian ng langit. Tama po? Kaya doon po sa 1 Peter chapter 2, verse 24, sabi po, 1 Peter chapter 2, verse 24, okay, sabi po rito, siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa punong kahoy. Tama po? Sa kanyang katawan at sa punong kahoy, yung cross at yung body ni Jesus Christ. Tama po? Kaya yung katawan ng Panginoong Hesus ay tumanggap ng judgment, ng punishment because of my sin and because of your sin. Tama po? Instead na ikaw ang tatanggap ng judgment at punishment, siya, si Jesus, inako niya yung lugar na dapat para sa atin. Tama po? Kaya sabi ron, siya ang nagdala ng mga kasalanan, ating kasalanan sa kanyang katawan, sa punong kahoy, upang tayo mamatay sa kasalanan at mabuhay sa katwiran. Dahil sa kanyang sugat, gumaling tayo. Bakit po gumaling? Because yung sin ay katulad ng isang sakit. Because of sin, yung kaluluwa natin ay dadali ng Diyos doon sa impyerno. Mamamatay sa impyerno. Tama po? Kasi hindi po ito tungkol sa katawan. Hindi lahat ng sakit ng katawan ay gumagaling. Tama po? Pero may isang bagay na sinabi ang Biblia na pwedeng gumaling lahat. Ito ay ang ating kasalanan. Tama po? Kaya sabi rito, dahil siya mismo ang nagdala. Okay?
Kaya dahil sa Kanya, tayo ay pwedeng makapasok sa kaharian ng langit. Kaya sabi po, ang mga nakaunawa ng biyayang ito, yung mga nakaunawa ng biyaya ng Diyos na ito, ang sabi, sila yung mga sabik na naghihintay sa ikalawang pagdating ng Panginoon. Tama po. Pero sabi doon sa Mateo chapter 24, di ba? May kukunin at may iiwan. Yung kukunin, sila yung mga sabik na naghihintay. Kaya alam niyo po, yung pagsisilbi sa Panginoon ay may kasamang pagsasakripisyo. Makita niyo yung mga kabataan, yung ilang mga nanay, sige lang sila. Pero malalaman natin kung saan natin i-withdraw yung ating treasure mamaya. Tama po? Kaya yung tao nag-iipon dito sa sanlibutang ito, pero ang Diyos sabi niya huwag ka mag-ipon dito. Tama po? Dahil yung mga bagay na tinipon mo dito someday, iiwan mo at hindi mo madadala. Okay? Kaya sabi po, ang Panginoon ay dumating dito. So, yung mga sabik na naghihintay sa kanila, sino po ba sila? Actually, doon sa Romans chapter 8 verse 23, okay? Romans chapter 8 verse 23, nakasulat po, ano po ang hinihintay nila? Okay? Sabi po doon sa Romans chapter 8 verse 23, verse 8:23, at hindi lamang sang nilika, kundi pati naman tayo na mayroong mga unang bunga ng Espiritu, na tayo na may dumaraing din sa ating mga sarili sa masidhing paghihintay at pagkupkop ang pagtubos sa ating katawan. Sabi po rito, yung mga naghihintay sa Panginoon, dumaraing sa ating mga sarili. Bakit po? Dahil sa ating katawan. Yung katawan nating ito ay ano po, nagkakasakit pa, tama po, mamamatay pa, nagsasakripisyo pa para sa Diyos. Yung ating katawan, hinihintay natin yung bagong katawan, tama po? Kaya yung mga taong naghihintay sa Panginoon na hindi para maligtas, kundi para magkaroon ng bagong katawan. Kasi sabi po doon sa Bible, doon sa 1 Peter chapter 1 verse 9, sabi po, sa 1 Peter chapter 1 verse 9, okay po, pakibasa po, 3, 2, 1. Na inyong tinatanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Naligtas na po ito, tama po, sa pamamagitan ng pananampalataya, tama po? Kaya yung Bible seminar na ginagawa natin sa barangay, sa court, para yung pananampalataya nila ay mabuo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Para yung pananampalataya nila may kaalaman tungkol sa Biblia. Hindi lang sila gumagawa ng isang bagay dahil sa tradisyon, tama po? May mga tao na naniniwala sa Diyos, sumusunod sa tradisyon ng walang kaalaman po dito. Kaya yung pananampalataya natin, nabubuo sa pamamagitan ng kaalaman ng salita ng Diyos. Kaya sabi po, naligtas yung ating kaluluwa sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya itong ligtas na kaluluwang ito, naghihintay ng sabik sa pagdating ng Panginoon para magkaroon ito ng bagong katawan. Tama po? Kaya yung mga katawan natin ngayon, di ba? Kaya huwag niyong sabihin yung katabi niyo, pogi ka o maganda ka. Huwag kang mag-alala, papangit ka rin pagdating ng panahon, di ba? Di ba tatanda ka rin, di ba? Siguro si Chong dati pogi ito, pero ngayon hindi na. Di ba? Pag tumatanda, nagbabago talaga yung ating itsura. Kasi hindi permanente itong binigay na ito. Tama po? Kaya someday, ang sabi po, sa Romans 8:23, bibigyan tayo ng bagong katawan. Habang yung ating kaluluwa ay naligtas dahil sa Ebanghelyo, naunawaan natin yung biyaya ng Diyos, naghihintay naman tayo ng sabik sa Panginoon. Tama po? Kaya yung mga taong naligtas, hinihintay nila yung pagdating ng Panginoon para saan? Para magkaroon ng panibagong katawan. Okay? Kaya po, dito po sa Mateo chapter 25 verse 34, okay?
Mateo chapter 25. Mateo chapter 25 verse 24. Tingnan natin ito. Okay, nakita niyo na po. Ang sabi po dito, okay, lumapit din ang tumanggap ng isang talento at sinabi ng Panginoon, sorry. Sorry po. Verse 34. Sabi po dito, pagkatapos sasabihin ng hari sa mga nasa kanyang kanan, halika kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo. Okay? Alam niyo po, yung mga naghihintay sa Panginoon, may inihanda ang Diyos para sa kanila. Di ba? Kaya yung mga taong naghihintay ng sabik para sa pagdating ng Panginoon ay gumagawa po sila. Okay? Naghahanda po sila. Okay? Naghahanda sila para sa pagdating ng ating Panginoon. Okay? Yan sabi po dito sa sa 1 Peter chapter 3 verse 18, ang sabi po, sapagkat si Kristo ay minsan nagdusa dahil sa mga kasalanan ng isang matuwid at dahil sa mga di matuwid. Yung pag-establish po ng kaligtasan natin ay sa pamamagitan ng pagdurusa. Sa pamamagitan ng pagdurusa ng ating Panginoon, diba? Yung ating kaligtasan ay itinatag ng Panginoon. Kaya sabi po, dumating siya rito upang alisin muna ang kasalanan. Okay? Sabi po doon sa Hebreo chapter 9 verse 26, balikan po natin, Hebreo chapter 9 verse 26. Sabi po dito, minsanan siyang nahayag sa katapusan ng panahon para sa pag-aalis ng mga kasalanan sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang sarili. Okay? So, inalis ng Panginoon yung kasalanan na magiging dahilan upang ang tao ay hindi makapasok sa kaharian ng langit. Tama po? Yun po yung purpose. Okay? Pangalawa, doon po sa verse 24, sa Hebreo chapter 9 verse 24, sabi po dito, sapagkat si Kristo ay hindi pumasok sa sanctuary na ginawa ng mga tao, kamay ng tao, ng mga kahalintulad lamang, tunay na bagay, kundi sa mismong langit, upang dumulog ngayon sa harapan ng Diyos para daw kanino? Para sa atin. So yung una, dumating ang Panginoon upang yung kasalanan ay alisin. Tama po? He did. Second time, sabi rito, He appeared in heaven for us as intercessor or mediator. Okay? Bakit po mediator? Si Jesus yung pinaka-tagapagtanggol, sabi sa Biblia. Sa 1 John chapter 2 verse 1, sabi po, mga muntikong anak, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo huwag magkasala, ngunit kung ang sino man ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama. Si Jesucristo na siyang matuwid. Okay? So sa 1 John chapter 2. Okay? Sabi po dito, mga muntikong anak, ang bagay na tayo sinulat ko sa inyo upang kayo huwag magkasala, ngunit kung ang sino man ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama. Ano po?
Tagapagtanggol. Siya ang nagte-testify para sa atin. Tama po? Kung ligtas na tayo, naunawaan na natin yung Ebanghelyo, siya ang tagapagtanggol. Dahil sa Kanya, tumanggap tayo ng dakilang biyaya. Tama po? Kaya nga, sabi po doon, hindi siya pumasok sa tabernacle na ginawa ng tao. Pumasok siya doon sa langit na kung saan permanente yung tabernacle. Okay? Doon po sa Hebreo, chapter 8, verse 2, sabi po, ang isang ministro sa sanktuaryo ay sa tunay na tabernakulo ng Panginoon, hindi sa tao. Okay? Kaya sabi po doon, isang ministro sa sanktuaryo at sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon. Dito po sa lupa, sa lumang tipan, mababasa niyo yung mga itinayo ni Moises na tabernacle. Tama po? Pero yung pinasukan ng Panginoon na tabernacle ay hindi itinayo ng tao, kundi itinayo ng Panginoon. Okay. Kaya yung ginawa niya ay permanent. Doon po sa Hebreo chapter 1 verse 3, sinabi po, nang magawa na niya ang paglilinis ng mga kasalanan, siya'y umupo sa kanan ng kamahalan ng kaitaasan. Nang magawa na niya ang paglilinis ng kasalanan. Okay? Kaya yung mga Kristiyano na naligtas, na naghihintay sa ating Panginoon, hinihintay natin yung pagbalik ng Panginoon. At sabi ron, tayo ay naghihintay na sabik na naghihintay sa pagdating ng ating Panginoon. Diba? Kaya po yung kaabalahan po ng mga Kristiyano, ngayon ay summer retreat. Ano po? Ang summer retreat po namin ay ng church, 3 batch. Ang per batch po, ang tina-target ay 3,000. Okay? Pero yung target ngayon ay, kung hindi ako nagkakamali, mga 16,000 katao. 17. Na sana makarinig ng Ebanghelyo. Kaya per batch. Okay? Pero yung 17,000 ay buong Pilipinas na po. Okay? Dito naman sa retreat center ay nasa mga 2 to 3,000 yung delegate. Sa ngayon, nakita ko yung last registration ay nasa 2,000 na mahigit. Okay? Bakit po ito ginagawa? Alang-alang sa kaligtasan ng mga kaluluwang. Actually, may bayad po yon sa mga member. Pero sa mga invitees, wala po. Dahil yung kanilang mga transpo at pagkain ay sinasagot ng church. Pero kami noon, nung una, wala din kaming bayad. Pero nung naintindihan na namin na ganun kabuti ang Diyos, ganun ang biyaya ng Diyos, maliit lang yung 500 pesos ngayon, di ba? Pwede pa mag-share sa iba. Okay? Kaya, ngayon ay nagpa-fundraising yung church para maunawaan nila yung dakilang biyaya ng Diyos. Tama po? So, sabi po dito, darating ang araw, babalik ang Panginoon. Tama po? Babalik siya. Sa ngayon, ang sabi po dito, humarap siya sa Diyos para sa atin. Okay? Kaya sinabi diyan, humarap siya upang tayo ay ipresenta sa Panginoon. Doon sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, sabi po, Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Tama po? Ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Kung naunawaan na natin yung biyaya ng Diyos, kung naligtas na po tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, sabi po, sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung naligtas na tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, ano po ang gagawin natin? Dapat maglingkod tayo sa Diyos. Kasi ang sabi ng Bible, ano ang aking isusukli sa Panginoon? Kailangan pa ba natin magdusa para sa kaligtasan natin? Hindi. Wala tayong dapat gawin para maligtas. Tama po? Yung kaligtasan natin, ginawa ito ng Panginoon para sa atin. Kaya nung tayo ay sumampalataya sa Kanya, ang sabi,
Sa pamamagitan ng pananampalataya, kayo ay naligtas. So, meron pa ho bang mas mahalaga sa kaligtasan ng Espiritu? Yung ating katawan, kahit na anong husay ng doktor o pera, hindi ito kayang isurvive sa kamatayan. Pero, papaano kung doon sa Bible, okay? Halimbawa, sabi po dito sa Bible, dito po sa Mateo chapter 10, okay? Ang sabi po dito, verse 28, okay? Papaano po kung sabi rito, huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, hindi nakakapatay ng kaluluwa. Katakutan niyo siyang makakapuksa ng kaluluwa at ng katawan sa impyerno. Tama po? Meron pa ho bang mas mahalaga sa kaligtasan ng kaluluwa? Meron pa po ba mas mahalaga sa kaligtasan nito? Wala na. Ito na yung pinakamahalaga. Tama po? Kaya sabi po ng Biblia, kung bakit si Kristo, ang ating Panginoon, ay namatay sa cross upang ang kaluluwa natin ay hindi mahulog dito at ang ating katawan. Tama po? Tama po? So, kung naligtas na tayo dito, dahil ito ay mangyayari sa araw ng paghuhukom, kung ligtas na tayo, kasi yung judgment para sa atin, kinuha ng Panginoon. Yung judgment para sa iyo, kinuha ni Jesus. Ikaw ang dapat hatulan at mamatay, si Jesus Christ ang tumanggap nito. Para hindi mahulog ang kaluluwa at katawan dito. Tama po. Kaya minsan po, iniisip ko ang mga tao kung paano ba sila nag-iisip tungkol dito. Tama po. Maaari iniisip nila, baka, hindi. Mas mahalaga pa yung hanap buhay ko kaysa maligtas yung kaluluwa ko dyan. Tama po? Hindi po ganun yon. Tama po? Mas mahalaga yung yumaman ako kaysa kaluluwa ko maligtas dyan. Ay, hindi po. Yung lahat ng bagay na meron tayo ngayon temporary, except dito, pag ito ay umalis ng walang kaligtasan. Kaya yung lalaking mayaman, naalala ko, nung nandito siya sa lupa, abalang-abala siya. Tama po? Si Lazaro, walang makain, pero may pag-asa siya sa Diyos. Nang namatay silang parehas, si Lazaro, dahil may pananampalataya at pag-asa sa Diyos, umuwi siya sa Panginoon sa langit. Pero yung lalaking mayaman, dahil yung buhay niya rito, ang sabi, nagpipista siya araw-araw. So nung umalis siya sa mundong ito, hindi niya nalaman na may pangangailangan siya sa kanyang kaluluwa. Tama po? Pero yung kanyang katawan ay satisfied sa mga material na bagay, kaya hindi siya nakaisip na yung kanyang kaluluwa ay may pangangailangan. Tama po? Kaya nung umalis siya sa mundong ito, nung humarap siya sa Diyos, sabi niya, Amang Abraham, utusan mo si Lazaro, itubog ang daliri niya sa tubig at ipatak sa dulo ng aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Hindi niya alam na may problema siya. Tama po? Ngayon yung problema niya, nalaman niya nung nandun na siya pero wala nang solusyon. Kaya alam niyo po ba kung bakit ang church, kami po paulit-ulit sa Bible Seminar? Bakit paulit-ulit tungkol sa salvation? Wala na pong mahalagang pangangaral sa Biblia maliban tungkol sa kaligtasan ng kaluluwa ng tao. Dahil namatay si Jesus Christ para sa mga makasalanan, tama po, para maligtas. Ito na yung pinakamahalaga. Kaya, sabi po ng Biblia, si Jesus, nang dumating dito, inalis niya yung kasalanan natin. Pinatawad niya yung kasalanan natin sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa cross. Umakyat siya sa langit bilang representative natin, tagapagtanggol natin. Di ba? Kaya sabi doon, mga muntikong anak, kung ikaw ay magkasala, meron kang tagapagtanggol sa harapan ng Diyos, si Jesus. Iyon po ay sa mga believer, sa mga ligtas, kasi sinabi munting anak. Tama po? Kaya yung mga hindi ligtas, meron silang Savior. Tama po? Pero kung hindi nila yan pakikinggan, hindi nila malalaman yung kahalagahan. Gaano kahalaga yung kaligtasan. Okay? So, pangatlo, doon po sa Hebreo chapter 9 verse 28, okay? Pangatlong pagpapakita ng Panginoon, okay.
Ang sabi po dito sa verse 28, gayon din naman si Kristo na inihandog minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon. Tama po? So pangatlo, ang sabi po rito, He shall appear to take Christian home. Tama po? So pagdating ng Panginoon, ang makakakita lang ay ang mga taong sabik na naghihintay sa Kanya. Yung mga ligtas. Yung mga nakaunawa ng Ebanghelyo. Okay. Dahil yung kanyang ginawa ay permanent, no? Someday, yung lahat ng mga bagay na ginawa natin para sa Panginoon ay magiging kumpleto, complete. Tama po? Dahil lahat ng mga bagay na ginagawa natin para sa langit ay pang-eternal, permanent. Si Jesus, yung ginawa niya para sa atin ay permanent. Tama po? Complete. May kulang pa ba para hindi tayo makapasok sa langit? Kumpleto na yung kanyang ginawa. Kailangan pa ba natin magsakripisyo? Magdusa na yon, di ba? Parang ginagawa ng mga Pilipino, kailangan pa ba magpasan ng cross? Kailangan pa ba yon? Kailangan pa natin magpenitensya? Kailangan pa natin magbuhat ng kung ano-anong mga bagay? Hindi na. Kung gagawin mo yon, tapos babalik ka rin sa dati mong pamumuhay sa kasalanan, lahat ng yon ay nawawala ng kabuluhan. Ano ang kailangan natin ngayong gawin? Dahil naunawaan natin yung pag-ibig ng Diyos na tayo pinatawad, tinubos, dapat akong mabuhay ngayon ng banal at matuwid. Tama po? Wala na akong kailangan gawin. Ang kailangan kong gawin ngayon, paglingkod sa Diyos. Tama po? Sumunod sa kalooban ng Diyos, gantihan yung kabutihan ng Diyos sa paanong paraan, paglilingkod. Tama po? Kaya, yung lahat ng mga naghihintay sa Panginoon ay abala. Okay? Kaya sinasabi po doon sa Bible, magpapakita siya sa ikalawang pagkakataon. Okay? Alam nyo, yung sabi sa Biblia, yung mga taong ito na makakakita sa Kanya, nakasulat po sa 1 Thessalonians chapter 4. Sabi ko dito, yung mga naghihintay sa Panginoon. Okay? Sapagkat ang Panginoon ay mismo ang bababa mula sa langit, okay, na may sigaw, na may tinig ng arkanghel, may trompeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Namatay kay Kristo. Ito yung mga ligtas na naghihintay sa pagdating ng Panginoon. Babangon yung kanilang katawan na nasa alabok, yung kanilang body. Tama po? Nung namatay ang isang Kristiyano, ang kanyang katawan ay bumalik sa alabok. Tama po? Kaya sabi doon, sa alabok ka nang galing, sa alabok ka babalik, at ang kanyang espiritu ay umuwi sa Diyos. Someday, pagdating ng Panginoon, yung katawang yun ay babangon mula sa alabok, tinatawag na glorified body. Uuwi sa langit. Kaya ang sabi diyan, yung mga namatay kay Kristo naghihintay. Kaya sa pagtubos ng kanilang katawan, tama po? Dahil yung kanilang espiritu ay ligtas na at uuwi sa langit. Mag-unite someday. Magkakaroon ng tinatawag na glorified body. Panglangit na katawan ang tawag doon. Tama po? May panglupang katawan, may panglangit na katawan. Naintindihan niyo po? Pagdating ng Panginoon. Pero yung mga nabubuhay, pagkatapos tayong nabubuhay na natitira, aagawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ng Panginoon sa papawirin. Sa gayon, makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Ang problem dito, walang eksaktong araw kung kailan ito. Tama po? Kaya yung mga sabik na naghihintay sa Panginoon, busy-busy para sa pag-ibanghelismo, pagdadala ng Ebanghelyo. Bakit po? Hindi natin alam kung anong araw darating ang Panginoon. Pero abala tayo sa gawain ito para mas maraming chance na maligtas. Of course, sabi ng Biblia, yung mga signs, lahat ng mga signs halos nakita natin, restoration of Israel, nakakarinig tayo ng mga rumors of war, mayroong mga earthquake, may mga famine, naririnig natin ito sabi sa Biblia. Ito yung ilang mga palatandaan. Pero yung eksaktong araw at panahon hindi natin tiyak.
Kaya yung mga sabik na naghihintay sa Panginoon, abala sila para dito. Okay? So kaya, bakit ba tayo uuwi sa langit? Ano bang dahilan? Yung iba, minsan may tinanong ako, sa counseling, minsan nalilito sila, minsan may tinanong, ligtas ka na ba? Hindi pa, Pastor. Pero naniniwala ka ba kay Kristo na namatay siya para sa'yo? Opo. Pero hindi pa siya naniniwalang ligtas. Pero ang katotohanan kung bakit si Kristo namatay sa cross para siya maligtas. Tama po? So iniisip niya, hindi pa ako ligtas, pero naniniwala ako kay Jesus na namatay siya sa cross para sa akin. Kung ganon, yung kamatayan ni Kristo sa cross, hindi na-achieve yung purpose para sa'yo. Dahil bakit po anong reason? Walang pananampalataya. So, isa sa mga requirements ng Diyos, sabi sa Hebrews chapter 11 verse 6, without faith, it is impossible to please God. Tama po. Without. Kung wala kang pananampalataya, hindi ka makakapasok sa kaharian ng langit. Hindi ka kikilala sa Diyos. So, yung isang requirements din para makapasok sa langit, forgiveness. So, without shedding the blood, there is no forgiveness of sin. So, that's why yung blood ni Jesus dumanak sa cross dahil kailangan yon. Tama po? Dahil sabi ng Biblia, kung walang pagdanak ng dugo, walang kapatawaran. Kung ganon, kailangan dumanak ang dugo ni Kristo para magkaroon ng kapatawaran. So, natupad yon. Tama po? Now, sumunod, kung walang pananampalataya, hindi ka kalulugdan ng Diyos. So, kailangan yon. Dahil yung salitang kung walang pagdanak ng dugo, dumanak yung dugo ni Jesus. Kung walang pananampalataya, yung salitang pananampalataya ay itinuturo sa atin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya may gagawin pa ba tayo para makapasok sa langit? Wala na. Sapat na po iyon. Ang kailangan natin ngayon, gantihan, suklian, yung biyayang tinanggap natin sa Panginoon. Tama po? Katulad ng ginagawa namin ngayon. Yung mga sister na busy sa pangangaral, busy sa pagpapakain, busy sa paghahanda, ito yung pagsusukli. Tama po? Sa Panginoon. Tama po? Dito ko susuklian ng Diyos. Ito ang kaya ko. Okay? So, kaya sabi po, bakit kailangan someday, bakit tayo uuwi sa langit? So, sa Hebreo chapter 10 verse 12, sabi po dito, Hebreo chapter 10 verse 12, ngunit na makapaghandog si Kristo ng isa lamang aray para sa mga kasalanan, para sa lahat ng panahon, siya'y umupo sa kanan ng Diyos. So, ang sabi po doon, our Savior now is in the right hand of God. Nasa heaven. Okay? Yung tatay natin nasa langit at yung Savior natin nasa langit din. Tama po? Kaya someday, kung tayo ay naligtas sa pamamagitan niya, pupunta tayo kung saan siya pumunta. Tama po? Kaya naalala ko yung baptism ni Nanay Miriam. Nakita niya po. Noon ko lang nakita yung picture. Natuwa naman ako. Nakita ko yung mukha ni Nanay Miriam bago siya umalis ay masaya. Tama po? Kaya kahit gano'n na nangyari, pero I believe si Nanay Miriam ay masaya na sa langit ngayon. Dahil yung kanyang salvation ay naging malinaw sa kanya. Tama po? Bakit po? Sapagkat yung Savior niya ay nasa langit, umakyat sa langit, so doon siya pumunta. Tama po? Pangalawa, sabi po, in Philippians chapter 3 verse 20, Philippians chapter 3 verse 20, sabi po dito, okay? Chapter 3, verse 20. Basahin po natin, 3-1. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit,
Mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. Sabi po rito, ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Ang sabi diyan, now you are the citizen of heaven. Tama po? Our citizenship is in heaven. Pagkatapos nating maligtas. Tama po? Kaya sabi ni Pablo, ang ating pagkamamamayan, mamamayan ka ng Pilipinas. Tama po? Kaya dito ka. Tama po? So, bakit po? Sapagkat sa langit, nandoon ang Diyos, nandoon ang Savior. Okay? Siya ang tunay na pinagmula ng ating citizenship. Heavenly citizenship. Okay? Pangatlo, in Matthew chapter 6, Matthew chapter 6 verse 19 or verse 19 and 20, huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa, na dito'y naninira ang bukbok at ang kalawang, at ang mga magnanakaw ay nakakapasok at nakakapagnakaw. Kundi magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan. Saan daw po? So dapat ang tinitipon nating kayamanan ay sa langit. Your treasures is in heaven. Pag dito tayo nagtipon, makukuha ba natin? Dito tayo nagtipon ng kayamanan. Wala. Someday, alam niyo, sabi nga ni Haring Solomon, yung lahat ng kanyang mga pinatayo, magagandang bagay, pagkaalis niya, nung iniwan niya, hindi niya alam kung ito ay mananatili. Nung panahon niya, naging marilag ang Israel. Pero nung namatay siya, yung lahat ng mga ipinatayo niya ay winasak lang ng tao. Tama po? Yung kayamanan, lahat ay naubos, dinala sa Babylonia. So, meron tayong citizenship sa langit, meron tayong tatay sa langit, at ngayon, dapat doon tayo magtipon ng kayamanan sa langit. Sabi diyan, wag daw tayo magtipon ng kayamanan sa lupa, kundi sabi, magtipon kayo para sa iyong sarili ng mga kayamanan sa langit. Tama po? Yung iniisip ng tao, dito lang, pera, kayamanan. Pansamantala lang, temporary. Pero kung yung lakas, yung pera, yung pagsisilbi natin, ginagamit natin para sa Diyos, someday, nagiging kayamanan sa langit. Tama po? Kaya yung paglilingkod natin sa Diyos ay gagantihan ng Panginoon. Pangatlo, o pangapat, sa Colossians chapter 1 verse 5. Okay? Colossians chapter 1 verse 5. Ang sabi po dito, dahil sa pag-asa na nakalaan para sa inyo sa langit. Sabi po dito, our hope is in heaven. Tama po? Yung pag-asa natin wala dito sa sanlibutan ito. Nasa langit. Bakit po? Someday, yung mundong ito ay papunta sa pagkawasan. Nakahanda na yung mga nuclear, mga gera, nakahanda na po. Someday, yung mundong ito na gusto ng tao, tirahan ay hindi mangyayari. Sapagkat lahat ng bagay sa mundong ito ay temporary. Tama po? Kaya yung ating pag-asa ay nasa langit. Okay po? At sumunod, panglima, sa John chapter 14 verse 2. John chapter 14 verse 2. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo. At kung ako'y pumunta roon, ihanda ko ang isang lugar para sa inyo. Ako'y babalik at kayo tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo rin ay naroon. So, ano po dito? Your house. Tama po? Ang sabi dyan, your house is in heaven. Tama po? Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi kayo sasabihin ko sa inyo na ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar para. Tama po? So yung tahanan natin hindi dito. Lahat tayo temporary lang. Pero ito puro permanent. Tama po? Yung treasure, yung tahanan, yung pag-asa, yung citizenship, nandun sa langit lahat. Tama po?
Kaya dapat maisip natin, kaya sabi ni Jesus, kung ako'y pumunta roon, may handa ko ang isang lugar para sa inyo. Upang, sabi po ito, ako'y babalik. Tama po? Kaya yung mga naghihintay ng sabik sa Panginoon, pagbalik ng Panginoon, pupunta sila sa tahanang inihanda ng Panginoon. Hello, nandiyan po kayo? So, dalawa na lang po ito. Sumunod, 7, pampito, sa Galatians chapter 3, verse 26. Galatians chapter 3, verse 26. Ano po ang meron dito? Sabi po dito, verse 26. Basahin po natin, 3 to 1. Sapagkat kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Now, you are the children of God through faith. Tama po? Saan po ito? Sa lupa, sa langit? Sa langit. Tama po? Permanent ito sa langit. Tama po? Of course, now, we are the children of God, pero hindi pa kompleto. Nandito pa tayo. Pero pag alis natin dito, sabi rito, our permanent family, di ba? Yung position natin bilang anak ng Diyos ay magiging permanente. Tama po? So, bilang anak ng Diyos, ay dapat tayong maghanda. Tama po? Sa pag-uwi, mag-ipon ng kayamanan sa langit, wag dito. Tama po? Isipin natin, tahanan dito, temporary lang. So, pangwalo, ano ba tayo sa Diyos? Sa Romans chapter 8. Chapter 8 verse 17. At kung mga anak, ano daw ang anak? At kung mga anak ay tagapagmana ng Diyos. Tama po? You are the heir of God. Ito yung benepisyo ng mga taong nakatanggap ng Ebanghelyo. Yung mga sabik na naghihintay sa Panginoon. Now you are the heir of God. Tagapagmana. Anak, tagapagmana, yung citizenship sa langit, yung tahanan sa langit, yung tatay na sa langit, lahat. Tama po? Doon lahat. Kaya yan yung benepisyo. Yan yung someday, yung lahat ng ito, pag alis natin dito, magiging atin ito. Magiging permanent. Hello, naintindihan niyo po? Eh, wag yung mga tao, walang pakialam kung pupunta sila sa impyerno o hindi. Wag pong ganon. Kasi kung hindi mahalaga yon, dapat hindi namatay at nagdusa ang Panginoon sa cross. Tama po? But of course, it is important. For the last, pang-siyam, doon po sa Ephesians chapter 1, verse 13. Okay. Sabi po dito, verse 13 and 14, sa Kanya kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan, kayo na sumampalataya sa Kanya ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Siya ang katibayan ng ating mana. Ano po yung security ng ating inheritance o yung guarantee of your eternal inheritance? Your guarantee ng iyong eternal inheritance ay ang pagtatak ng ipinangakong Espiritu Santo. Tama po? That is the guarantee. Tama po? Yung guarantee ng ating eternal inheritance ay yung banal na Espiritu na itinatak, inilagay sa atin. Meron bang banal na Espiritu, lahat ng born again, na ligtas? Yes, nakasulat po sa Biblia. Doon po sa 1 Corinthians, chapter 3. Okay? Sa 1 Corinthians, verse 16. Okay? Yan. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? That is the guarantee. Tama po? Yung guarantee ng ating inheritance nasa langit.
At yung guarantee ng ating inheritance, inilagay sa ating puso. Yun po yung banal na Espiritu. Kaya kung tayo ay nakaunawa ng Ebanghelyo, naligtas tayo, naunawa natin yung salita ng Diyos, huwag tayo mag-invest dito sa lupa. Mag-invest tayo ng kayamanan sa langit dahil doon tayo pupunta. Someday, tama po? Kaya kung kayo po ay ano man ang ginagawa natin para sa pagliligtas ng kaluluwa, katulad po sa retreat center, kahapon ay napakaraming volunteer. Kasi malaki po yung area. Linis, paglalagay ng tent, lahat po yan ay volunteer. Tapos yung choir, tama po? Lahat ng ito ay para sa pagliligtas ng kaluluwa. Ano man ang ating sinasakripisyo, yun ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. At thank you sa mangga. Sa mangga na gagamitin din natin ay yung pinanggagasolina natin. So, kaya ho, lahat ng ito ay iniisip natin, maging kami ng mga brothers and sisters ay kung paano makapagdala ng kaluluwa sa harapan ng Diyos para maligtas. Yun lang po ang purpose. Tama po. Kaya sana, sumama po kayo sa summer retreat. Subukan lang po muna ninyo. Huwag po muna kayo tumanggi. Kasi pag humakbang kayo ng may pananampalataya, tatagpuin kayo ng Diyos. Opo. Alam nyo, minsan merong isang tao na nung una ayaw niya. Opo, ang una talaga ayaw niya. Maraming testimony pa siya na doon sa retreat center, ang una ayaw niya. Pero bandang huli, nung na-realize niya, nagpapasalamat siya sa Diyos dahil pinilit siya. Dahil naunawaan niya yung biyaya at pag-ibig ng Diyos. Nung una talaga, ayaw niya. Hindi. Pero pinilit talaga siya na sumama. Kasi doon, naintindihan niya kung gaano kabuti ang Panginoon. So, tatlong bagay yung tinalakay natin ngayon. Una, He has appeared to put away sin by dying on the cross. Tapos na po yun, di ba? Pangalawa, He is appearing now in heaven for us bilang mediator. Tama po. At pangatlo, one day, Jesus, He shall appear to take Christian home. Dadalhin tayo sa langit someday. So tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa pangakong ito. Alam po namin na hindi po kayo nagsisinungaling at kayo ay Diyos na tunay at tapat sa amin. Salamat po sa pagliligtas niyo sa amin at ngayon ipinapahayag namin ang Ebanghelyo para din sa kaligtasan ng iba upang hindi sila humantong sa walang hanggang kapahamakan. Salamat din sa araw na ito. Pagpalain niyo po ang mga salitang nahayag sa amin. At tulungan niyo po kami sa darating na summer retreat ay magawa namin na makapagdala ng mga kaluluwa sa iyong harapan upang ganon tumanggap sila ng dakilang biyaya. Salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay, thank you very much po.